Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Giga sa hulong balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Dito sa Bukos na Pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo aksyon, mga pananawan, kapisisyon, mga hibubulan sa napitukan na sektor, mga danagpong ng balita, dihil sa Iloilo, at mga bahid sa kamsayang nagkatunan, mga balita na natipon sa sunod sa lumigan ng 24 oras. Inyo mapagaan sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Martes, Enero 6, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarusa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Kalitan sa Concepcion, Iloilo, bangod sang shear line, naglabot sa masobra 15 milyones pesos. TESDA 6 nagiwat sang National Assessment para sa Early Childhood Care Development Services, NC3. 833 ka business owners nagtransaksyon sa unang adlaw sang BOS sa Bacolod City. Mag-extend ang deadlines ang business permits renewal sa Iloilo City tungtong January 31 ginaduso ni Mayor Rice sa Treñas. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 15.4 milyones pesos ang kahalitan sa Banwa sang Concepcion, Iloilo, bangod sang shear line sa itong Enero 3, 2026. Sa ginpatikang rapid damage assessment and needs analysis ang MDRRMO Concepcion, 10.6 million pesos nga balo sa fishing boats ang nagkalaguba, 2.8 million sa infrastruktura, gagapin 2 milyones pesos sa agrikultura. Sunod kay MDRRMO Head Ryan Gabayaron, nagpakigangot ng Banwa sa Iloilo Provincial Government kag sa opisina ni 5th District Representative Binky Tupas para makahingos ang bulig para sa mga apektado nga residente. Ginabuligan man sang Banwa ang mga mangisda nga makuha nila gilayon ng insurance sang mga sakayan nga nagkalaguba. Sa karon nag-umpisa na ang relief operations sang Municipal Social Welfare and Development Office para sa mga apektado nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, TESDA 6 nagiwat sang National Assessment para sa Early Childhood Care Development Services, NC3. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Once ang National Competency Assessment para sa Early Childhood Care and Development o ECCD Services, NC3 ang Technical Education and Skills Development Authority o kung TESDA 6 ining karon lang. Ang assessment ginawa sa tatlo ka batch sa Provincial Training Center Iloilo sa Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo, ang assessment venue para sa Pasig Trade School na Accredited Assessment Center para sa ECCD Services NC3. Ang ECCD Services NC3 National Competency Assessment nag-certify sa early childhood practitioners na hisunod sa TESDA Training Regulations kag Philippine Qualifications Framework o kung PQF nga nag-validate sa ilang handaan sa isa ka safe, inklusibo kang developmentally appropriate early learning services sa ECCD settings. Ginpainalom sa 27 ka adlaw nga ECCD Multiplier Training Program ang partisipante kung sa diin may kitos ka adlaw ang online sessions kag 5 ka adlaw ang face-to-face intensive training. Sa kabubusan, may 75 ka candidates ang gin-endorso kag gin-assess sa mga accredited assessors gikan sa TESDA Region 11 kag 12. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. 233 ka business owners nagtransaksyon sa unang adlaw sang boss sa Bacolod City. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 833 ka business owner ang nagtransact sa unang adlaw sa Business One-Stop Shop o Kunbos sa Bacolod City. Iniglatipan sa 22 ka bagong business registration kag 811 naman ang nagpa-renew. Sunod sa Bacolod City Government as of January 5, nagdangat sa kapin sa 4,680 ang nag-avail sa early processing. Ang boss sa Bacolod City ang magapadayon adlaw-adlaw sa Bacolod City Government Center tungtong sa Enero 20 agud nga mapahapos ang proseso sa pag-renew sang mga business permit. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, pag-extend sang deadline sang business permits renewal sa Iloilo City to January 31 ginaduso ni Mayor Raisa Tranias. Detalye sang balita, Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Report. Ginduso ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias ang pag-extend sang deadline sang renewal sang business permit sa Iloilo City tubtob sa Enero 31 agud matagaan sang ligwa nga makaproseso sang ila business permits ang mga negosyante. Sunod kay Joy Fontelaga Gorzal, spokesperson sang alkalde, gina-endorso ni Tranias ang pag-extend sang deadline sa Iloilo City Council agud matalakay sa ila nga session. Ginpalad nga bangod sa mga ginpatuman nga work suspension kag malawig nga holiday break, ginkulang sang oras sa mga negosyante nga magproseso sang ila nga nagakaigo nga dokumento. Sa pagpanguna sa Local Economic Development and Investment Promotion Office, Business Permit and Licensing Division, ginbuksan ang renewal sang business permits sang Enero 5 kag magalawig ini tubtob Enero 20. May pinalidad na 25% na surcharge kag 2% na interest kada bulan ang mga negosyante nga mapaslawan nga makaparenew sang ila nga business permits. Samtang bukas naman ang Iloilo City Hall tubtob weekends agud mag-cater sa mga negosyante. Magluwas sa Iloilo City Hall mahinuman nga magbayad sa off-site payment centers sang Iloilo City Government sa Atrium, Merrimart Mall, Festive Mall kag SM City, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Subuga, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 300,000 nga balor sang nagkalaguba nga produkto sa market vendors bangod sa pagbaha sa Central Market. Ginpa-assess na sa kontraktor para sa refund. Detalye sang balita, Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Report. Abot sa 300,000 pesos ang balor sa nagkalagubang nga produkto sa mga market vendor sa Iloilo Central Market bangod sa pagbaras ang drainage system nga nagresulta sa pagbaha sa porsyon sa merkado kag pagkabasa kaguba sa pila ka mga produkto. Sunod kay Joe Fontelaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias, walo ka market vendors ang nagsabit na sa ilang nga claim sa kontraktor para sa nagakaigo nga assessment kag refund. Nakita diri ang 3 ka vendors ng native products na nagdeklara sa 229,000 na balor sa nagkalaguba nila nga produkto. Nagkalaguba man ang 74 ka sakos ang bugas kag grain sa 5 ka market vendors na nagabalor sa 81,000 pesos. Ginpayag ni Fontelaga na i-check pa ini sa kontraktor para sa assessment antisipatigayon ang 100% na full refund. Dugang niya gilayon na ginrelease ang refund sa kontraktor para sa mga apektado na market vendors. Una na naging pasalig sa Local Economic and Enterprise Office na i-refund ang mga market vendors na naapektuhan sa pagbaha sa Iloilo Central Market. Sa Lunes nagpatugayan man sa joint inspection ng LEO kaupod ang City Engineer's Office, City Architect Office, Kontraktor, ug SM Prime Holdings. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Subuga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Managtag sang livelihood kit sa mga biktima sang oil spill sa New Washington. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanagtag sang livelihood kits ang Department of Trade and Industry o kung DTI Aklan sa mga residente sa New Washington.
Ang bulig na busan sa 40 kanayari-sari nga livelihood kits, kaangay sang talabahan kit, fish cage kit kag saluran kit. Katuyan sini nga mabuligan ang mga micro-entrepreneur na makabangon kag mapadayon ang ila palangitan-an matapos maapektuhan sa oil spill. Ang nasabit nga bulig kabahin sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa ukon PPG program nga isa ka inisatibo sa DTI na nagatuyo magbulig sa mga magagmay nga negosyante nga napektuhan sa mga kalamidad. Magluwas sa kagabitan sa negosyo, ang programa nagahatag sa paghanas agud mabuligan ng mga MSME nga liwat na makabangon. Nagpanugyan si DTI Aklan Provincial Director Romel Amihan sa mga benepisyaryo sa programa na gamitin sa husto kag pakayuhon ang mga nabatong nga gamit para sa ina negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa idalom sa COMELEC Resolution number 11177, magapatikan sa hearings ng list of applicants and election registration ang Election Registration Board sa mga nag-apply sa voters registration. Sa datos ng COMELEC Iloilo City, halin sa Oktubre 20, 2025 tutok Disyembre 30, 2025 i-impose sa Bulletin Board ng Office of the Election Officer Iloilo City as of January 5, 2026. Yara sa 5,614 applications ang ipaidalom sa hearings ng ERB. Kabahin ini sa proseso kag pagpanghanda sa nagahilapit nga barangay and SK elections subong tuig 2026. Nagapatay naman ang voters registrations ng COMELEC sa pila ka lugar sa syudad ng Iloilo. Sa Enero 8, natala ng iboto ng voters registration kag Register Anywhere programs ng COMELEC Iloilo City sa ICPO compound alin las 8 sa aga hasta las 5 sa hapon. Sa ibang banaton nga balita, mahimo na makaparenew sa driver's license sa Land Transportation Office sa syudad sang Pasig. Ang LTO Pasig City nagatanyag sang on-site printing kasunod sang bag-o lang gid-deploy nga Matica laser engraver sa idalam sang enhanced driver's licensing system. Sugod kahapon Enero 5 ginupisahan ang printing sa mga kliyente nga naga-renew sang lisensya. Ginapangabay ang mga manug-renew nga mag-apply sa 2 ka bulan o 60 days bago ang expiration ng lisensya ganoon masulhay ang transaksyon. Sa ibang panaton nga balita, matapos ang joint inspection ng Local Economic Enterprise Office, City Engineer's Office, contractor kag SM sang Lunes, natukiban nga pagbara ng drainage system sa Iloilo Central Market bungod sa debris. Ang rason kung nga nagtaas ang tubig sa merkado kag nagresulta sa leakage kag pagkaguba sang pila ka tile. Suno kay Joy Fan Tilaga Gorsal, spokesperson ni Iloilo City Meray sa Treñas, bangod sa pagbaras ng drainage system nag-awas ang tubig ulan pakadto sa main drainage system sang syudad. Ini ang ginhalinan sang pagsaka sang tubig kag pagkaguba sang pila ka tile sa porsyon sa Central Market. Dugang niya gilayon nga ginkuha ang ginhawanan ang debris agud makailig ang tubig magadugang man sang water pump sa merkado agud mas madasig ang pag-pump out sang tubig padulong sa main drainage system. Padayon man ang close monitoring sa city government. Kaupo ng tanan ni concerned agency sagud masiguro nga matap na ang problema kag malikawan ang pareho nga insidente. DTI Iloilo kag Tubungan LGU naglunsar sa Consumer Corner para proteksyonan ang mga konsumidor. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gilunsar sa karon lang sa Department of Trade and Industry ng DTI Iloilo kag sang local government unit sang Tubungan ang Consumer Corner nga nagatuyo nga dalo ng mga programa para sa proteksyon sa mga konsumidor direkta sa mga barangay. Ang Consumer Corner magahatag sa impormasyon tungkol sa mga kinamatarong kag responsibilidad sa mga bumulakal kag maggiya sa publiko kung paano mahibaluan ang mga produktong may husto nga label kag safety marking. Pinaagi sa Consumer Corner, matuluan man ang mga konsumidor kung ano ang dapat himuon kung makabakal sa depektibo kung may problema nga produkto. Nagpasalamat ang DTI sa suporta sa LGU kag sa niligan ng mga barangay agud masiguro na protektado ang kinamatarong sang mga bumalakal. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 26 kaso sang firework-related injury na record sa Western Visayas. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Naglabot na sa 26 ang kaso sa firework-related injury sa Western Visayas sumaring December 21, 2025 to January 5, 2026. Sa datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagno sa biktima ang yara sa edad niya 60 years old and above, duha sa 50 to 59 years old, isa sa 40 to 49 years old, duha sa 30 to 39 years old, duha sa 20 to 29 years old, siyam sa 10 to 19 years old, at 2 sa 1 to 9 years old. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo ni Dr. Fritzy Ansusat Heroso de Quito, Chief sa Health Promotion and Communications Management Section sa DOH Western Visayas, gimpayag niya nga nagapanguna nga palupok ang tutunaan sa injury sa mga biktima amo ang kritis kag buga. 20 sa biktima ang gibulong kag gipapauli, 3 sa ila ang naka-admit, isa ang nagpamalibad nga i-admit kag duha ang gisaylo sa iban pa nga ospital. Panugyan ni Dr. De Quito sa mga pumuluyo ilabi na sa mga minabiling pa nga mga palubok nga hindi na ini pag-usaron. Dugang panila nga abiso sa ginikanan nga siguraduhon nga ginamonitor ang kabataan kag sawayon sa pag-usara sa mga palubok agud malikawan ang injury. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang 22.1% ng 8 focus crimes sa Negros Island region. Ang focus crimes kinalakipan sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping motor vehicle, kag carnapping motorcycle. Sa datos sa Police Regional Office Negros Island Region, nakarecord ang kapulisan sa 1,012 incidents ng tuig 2025, mas manubo kung ikumpara sa 1,299 incidents sa 2024. Ang pagnubo resulta man sa pagtutok sa kapulisan sa anti-criminality operations, pagpabaskog sa police visibility kag response time, intelligence coordination kag aktibo nga engagement sa mga pumuloy. Pisar nagnubo para ng commitment sa kapulisan nga pabakuron ang crime prevention programs para sa malinong kag matawhay nga Negros Island region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas, alas 4:26 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa BBS, Radio Pilipinas, Iloilo News. Martes, Enero 6, tuwing 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nagles para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.